Hello mami! So ayan, dahil nga for the cravings ang jowa ko dito sa Okoy, samahan nyo kami dahil magluluto kami ng Okoy mga mima ko. Ay mali, siya lang pala yung magluluto. Siyempre, ako yung taga-video habang nanonood sa kanyang magluto. Kakailanganin lang natin ng harina mga mi, tapos nag-add lang siya na dyan ng 2 kutsarang glutinous rice at saka 3 kutsarang cornstarch. After nyan, haluin natin ng maayos itong mga dry ingredients mga mi. Tapos, dahil nga wala kaming food color, itong cheese powder na nga lang yung nilagay ni Jowa. Tapos, after nyan, naglagay rin siya ng pamintang pino gamit ang kanyang tansya-tansya method mga mima ko. Tapos, haluin lang natin ulit ng maigi itong mga dry ingredients hanggang mag-well combine dito mga mi. Then, lagyan na natin ng tubig mga mi hanggang sa ma-achieve natin yung consistency na kailangan natin para sa gagawin nating okoy. Bale, itong mixture na ginagawa natin mga mi, ito kasi yung magsisilbing pundasyon o binder ng gagawin nating okoy para pag sinalang na natin siya sa mainit na mantika ay hindi sila maghiwa-hiwalay. Then, kung nakikita nyo ganito na yung consistency ng mixture na ginagawa nyo mga mi, okay na po yan mga mima ko. Bali, set aside lang muna namin to ni Jowa mga mi kasi nga magagayat muna siya ng kalabasa dahil ayun lang isasama niya sa toge para sa gagawin niyang okoy mga mi. Ayan, binabalatan niya na tong kalabasa tapos hihiwain niya lang ng ganto kaninipis yan mga mi. Tapos, pag nahiwa niya na yan lahat mga mima ko, liliitan niya pa ng hiwa na ganito kaliliit para naman hindi siya ganun kahaba pag sinama niya doon sa toge. After naman yung magayat yung kalabasa mga mi, itong sausawan naman yung uunahin muna ni Jowa para ang gagawin niya na lang ay magsasalang na lang ng magsasalang ng okoy. Para naman sa masarap na sausawan na gagawin natin mga mi, magsanin lang tayo ng suka sa isang lagayan pagkatapos 2 pirasong buo netong sibuyas, then hiwain lang natin ng ganito kaliliit mga mi. After nga mahiwa ng ganyang kaliliit mga mi, isasama na natin siya dito sa suka. Pwede nyo rin yung lagyan ng pipino mga mi, nasa inyo po yan. Then after nyan mga mi, naghiwa na rin siya ng 2 pirasong labuyo. Hindi nga halata na mahilig kami sa maanghang na pagkain mga mi, kasi sa bawat niluluto ni Jowa, laging may maanghang na sausawan. Tapos nagpiga lang siya dito ng 3 pirasong kalamanse at saka nagtansya lang siya ulit dito ng asin mga mima ko. Then set aside lang ulit yung sausawan mga mi dahil ready nang magsalang si Jowa ng lulutuin niyang okoy. Habang nagpapainit siya dito ng kawali na may mantika mga mima ko, kumuha na siya ng platitong paghuhulmahan niya nitong okoy na isasalang niya. Dito sa lagayan na kinuha niya mga mi, naglagay lang siya dyan ng 3 kutsarang mixture, tapos sunod niya na ilalagay yung toge at saka kalabasa. Ikakalat niya lang yan dito sa lagayan mga mima ko, yung toge at saka kalabasa ng maayos bago niya lagyan ng maliliit na hipon. Opo mga mi, maliliit lang na hipon na nabili pa namin to sa Nabotas at inuwi namin dito sa Bulacan. After niya naman malagyan itong hipon sa ibabaw mga mi, dinagdagan niya nitong 3 kutsarang mixture para nga hindi siya maghiwa-hiwalay pag isinalang na sa kawali. So ayan, sasalang na natin. O diba? Tumatalsik-talsik pa yan. Kaso nga for the content ang person. Kaya ayan, kahit natatalsikan ng mantika, for the go pa rin. Paulit-ulit lang yan mga mi hanggang sa maisalang nyo na lahat ng lulutuin nyong okoy. Sabi mo kaya magpamilya. So ayun mga mi, nakatapos na nga si Jowa makapagluto nitong okoy at nakapagluto siya ng 11 pieces. Then titikman niya ng araw kung ano yung lasa ng okoy na cravings niya. Pero syempre, matik yan mga mima ko na masarap, lalo na pagluto pa ni Jowa yan. Walang halong eme yan mga mima ko ha, talagang masarap magluto si Jowa. At mas mag-enjoy nga kaming kainin to dahil nga sariling gawa ni Jowa or sariling gawa namin. Kasi pag bumili kami sa labas dahil may kalayuan ngayong bilihan ng mga gantong pagkain, pagdating dito sa bahay, lumalambot na nga siya at nawawala na yung crispiness ng okoy mga mi. So ayan, kain po tayo!